Day! Ang daming bahaw. Ano, meron pa ba tayong bahaw dyan sa rice cooker? Uy, sabi ko na eh. Nandyan na naman kayo. Kayo talaga ang lakas ng radar ninyo, no? Tuwing mararamdaman ninyo na may gagawin ako sa kusina, nandyan kayo. Pero okay lang. Kasi masaya ako na nandyan kayo mga Cuisinatics ko. Dami naming bahaw. Kasi galing ito sa party namin kagabi. Lahat yata ng bisita namin nag-diet. Kaya yun, ang daming natira. Pero wag ka. May gagawin tayo dyan. Kasi pwedeng gumawa ng bagong ulam galing sa lumang ulam. Tara, let's bagets! Kanin, baw. Likas na yatang nakatirinta sa bituka nating mga Pinoy ang kanin. Mantakin mo, buong araw natin siyang kasama. Sa breakfast pa lang, sinangag. Adobo toppings sa tanghali. Tapos sa merienda, biko o kaya suman. Sa gabi, pares at kanin pa rin. Wag ka, pati midnight snack hindi natin pinapatawad. Bahaw at hotdog. Grabe, no? Yung love affair natin dito sa kanin. Bukod sa ito ay source ng ating nutrition, ginawa na rin natin siyang simbolo ng good fortune o kaya isa ang bigas sa mga una nating pinapasok sa ating bagong bahay. Kaya nga nararapat lamang talaga na bigyang papuri itong kanin. Kaya sabay-sabay nating purihin ang kanin. Yeah! Ang una nating recipe ay ang Pinoy version ng bagoong rice. Isa siyang dish ng galing Thailand. Kaya ito, lalagyan natin ng Filipino ingredients. Kasi nga tayo ay TPDT, remember? Ang una nating gagawin ay magbabati tayo ng itlog. Okay. O, ayan. Okay na to. Hilong-hilo na itlog natin. Okay. Lulutuin natin ng itlog. So, maglalagay tayo ng konting mantika. Tapos, ilalagay natin ng itlog. Pagka ganito, medyo ingat-ingatan nyo na para hindi masunog. Kita, pag mainit yung kawali at saka yung mantika, hindi didikit ang itlog. So, ngayon, itatabi na natin ito. Lalagay natin sa isang lalagyan. Pag sinabing bagoong rice, syempre, ang main ingredient natin, bagoong. Ang bagoong na ginagamit na usually sa bagoong rice, yung bloke-bloke, pinaka-close na naiisip ko yung ginamos na mga Bisaya. Mabibili ninyo ito online o kaya sa palengke. Pwede din naman yung ordinaryong bagoong, wag lang yung matamis. Pangalawa, ito ay tanglad. Meron tong parang ugat-ugat na may mga lupa-lupa. Siyempre, ayaw nyo kumain ng lupa, di ba? So, tatanggalin yun. Tsuk! Ganon. Babalatan ninyo hanggang sa makarating kayo dun sa malambot na part. Hinahati-hati ko to So, ang mangyayari natin ngayon, madali lang para lang tayo magsasangag. Ilagay ang mantika. Ang una natin igigisa, siyempre, ang ating sibuyas. Uy, sarap naman ang pagkakainit natin. Maglalagay tayo ng kaunting luya lang. Medyo may tama lang ng luya. Hindi yung talagang luya. Lagay na natin si bawang. Ilalagay natin ang tanglad. Ngayon, papasok ang ating star ingredient, ang ating bagoong. Paunti-unti lang ang dagdag. Ha? Huwag ka agad. Mas madaling magdagdag kaysa magbawas. It is time to add our rice. Mas maganda ang fried rice kapag bahaw ang ginagamit. Para sa mga hindi takot sa seasoning, konti lang. Konting push lang. Yeah. Ngayon, ito, sinadya ko talaga ito kasi gusto ko itong mga tutong. Yan. Pwede niyong lagyan ng kaunting asin. Kaya lang ako, ayoko na. As I said, kayo ang kakain, kayo ang batas. Siyempre, para magmukhang
Yan. Ang paborito kong parte, arte-arte. O, yan ha. Kamatis. Tanggalan nyo ng buto. Maglalagay din tayo ng gulay. Actually, bagay sa bagoong yung pickled vegetables. At syempre, yung ginawa nating itlog para meron tayong protein. Ito ay wansoy. Ayan ang ating bagoong rice. Pwede ninyong iterno sa barbecue. Ito, may kanin na kayo, may protina, may gulay. Yeah! Yeah na yeah talaga ito. Ngayon naman, ang gagawin natin ay ang tinatawag na onigiri. Gagawa tayo na may konting Filipino touch sa ating onigiri. Pero bago nun, sana anyayahan nyo naman ang inyong mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak para mag-subscribe, like at mag-comment dito sa ating video para masaya tayong lahat, okay? So ngayon, on with our onigiri. Itong mga maliliit na mga plastic na ito, iba-ibang mga shape, nabili ko to sa online. Itong mga to, nakuha ko ng 50 pesos. Itong tatlong to, kasama nitong iba-ibang size, nakuha ko ng 100 pesos online. Kung talagang gipit tayo sa budget, pwede namang kamayin, as in parang gumagawa tayo ng meatballs. Gagamit tayo ng seaweed. Marami sa mga grocery, hindi naman kamahalan, gugupitin natin ito sa iba-ibang mga laki ang gusto ninyo. Nakakatulong itong seaweed na to sa pagbibigay ng tinatawag nating umami, nagpapasavory sa ating mga pagkain. Ang star na onigiri ay syempre ang ating kanin. Dahil ang kanin, walang lasa, lalagyan natin ito ng pampalasa. Ito ang tinatawag na rice vinegar. Okay, wag magpanik. Actually, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng vinegar, pero wag yung maanghang ha. Plain suka lang at konti lang. Konting sugar. At syempre, ang sesame oil para madulas yung ating kanin. Anong nagaganap sa'yo, Helmut, ha? Nakaloka ka. Pag natunaw na, ito ang ilalagay natin dito sa ating kanin. Ito lang yung base natin kasi marami tayong idadagdag dito sa ating kanin. Masarap ibaon to ng mga bata kasi naku, cute na mga shape. May mga puso, may mga bilog, may mga flower, ganyan. Ano ngayon yung mga combinations na gagamitin natin? Ang pinaka-base na gagamitin natin para maging creamy ay ang mayonnaise. Gagawa tayo ng garlic mayonnaise. Siyempre, pag sinabing garlic mayonnaise, garlic at mayonnaise. Ano pa nga ba? Lalagyan natin siya ng konting salt. Marami tayong gagawing mga flavors ngayon. Uunahin natin yung pinaka-simple. Pwede nating gamitin ay pepino at saka tomato. Pero kung gusto mo lagyan ng tuna, mas maganda. Okay, so lalagyan muna natin ito ng ating kanin. Lalagyan ninyo ito ng pepino, tomato, tuna. Tapos itatap natin ng ating garlic mayo. Tatakpan natin ng kanin pa. Surprise ito sa kanila, hindi mo alam kung ano yung palaman ng onigiri. Ipipress nyo to. Pag na-press na ninyo, ipupush nyo, diba? Di pa nagtatapos dyan. Ito ang tinatawag na furikake. Huwag nyo na ipa-describe sa akin kasi sulat hapon siya. O ngayon, pagugulungin nyo ngayon ito para magkaroon ng added flavor. Arte-arte ng mga ganyan. So, yan. Bonggang-bongga, diba? Another flavor. Ito naman, maglalagay tayo ng kanin. Yung ating flavored sushi rice. Pwede ka maglagay ng meatloaf o kung anong meron ka dyan. Ang gagamitin ko ngayon ay charan! Nako, conforme na yan sa brand ninyo, ha? Siyempre, kung nagtitipid, buy local, di ba? Para mag-level up, ibabrush natin siya ng honey.
Pwede pa natin lagyan ng ating garlic mayo para creamy. Tatakpan naman natin ngayon to ng kanin para merong surprise! Yan! Babalutin natin siya ng buo. Pero bago natin gawin nun, syempre meron tayong pasabog na furikake. Actually, itong mga ito, maganda ito para sa mga picnic, sa mga baon. Yan. Hindi mo na kailangan ng kutsara, tinidor. Diba? Okay. So, that's another flavor. Ang isa pang flavor na pwede nating gawin ay maglalagay tayo ng cheese. Ang gagamitin ko, cream cheese. Kung hindi kasya sa budget, pwedeng ordinary cheese. Ilalagay natin ito sa ating mayo. Okay, gagawa tayo ng tuna cheese. Actually, hindi lang tuna. Pwedeng adobo. Ilagay nyo sa likod, lagyan nyo ng egg, pasakan nyo ng kanin, lagay nyo sa mga puso-puso na design kung hindi kainin ng mga anak mo yan. Charan! Yee! Diba? So, syempre, lalagyan natin ng mga pasabog na ganito sa taas. Ang isang variation nito, pwede ninyo silang ipatong sa kawali hanggang sa magkaroon ng tutong sa ilalim. Napakasarap nun. Ang last natin ay ang crab stick with taba ng talangka. Maglalagay tayo ng crab stick na hinimay-himay. Tapos, ang ating innovation ay ito, yung ating taba ng talangka. Ito ay linuto ko na, ginisa ko na. Ito yung parang seafood version natin. Lasang-lasa ng dagat. Para lang mang konting creaminess, konti lang. Dagdagan pa natin ng cucumber. Itodo na natin ito! Wonderful! Siyempre, the arte-arte is it! Okay. Bilang huling version, so kukuha kayo ng kanin, press nyo ng ganito. Tapos, gagawa kayo ng ganito sa gitna. Doon nyo ilalagay yung gusto nyong ilagay. Yan. Konting ganito. Konting itlog kung gusto nyo. Tapos, lagay nyo ang kanin sa taas. Pisilin ninyo ganyan. Gawin yung parang bola. Oh! Wow! Okay. Tapos, pagulungin nyo. Yan. Oh. Onigiri ball! Tikiman time! Oishi! Delicious! Sarap! Ang ating lulutuin ngayon ay ang tinapa curry rice. Kailangan natin ng egg. Babatihin natin at puputulin sa mga strips katulad nito. Pag gagawa ka ng mga rice dishes na ganito, para lang tayo nagsasangag. Nag-iiba-iba lang ang ingredients at saka yung mga prosesong mangyayari. Lalagyan natin ng oil. Hinay-hinay lang sa oil. Siyempre, sibuyas. Masarap talaga pag inuun ang sibuyas kasi pag lutong-luto siya, lumalabas yung pagkatamis niya. Pagkatapos ng sibuyas, di ba nang mahuli si bawang? Ito ay curry powder na nabibili ng tingi-tingi. Konti lang ilalagay natin. Tutustahin natin siya para lumabas yung talagang lasa niya. Dahil ito ay tinapa rice, ang star ng ating show ay ang tinapa. Ito, linuto ko na at hinimay-himay. Lalagyan ko lang ng konting curry ha kasi kailangan ko maamoy Ayoko nung biglaan pag hindi ko pa naaamoy, ibig sabihin kulang. Siyempre, susunod na natin ang ating kanin. Ito complete meal na to ha. Pwede kayo maglagay ng toyo o asin. Kaya lang depende kasi sa dami ng tinapa. The seasoning. Konti lang to ha. Wala pa sa isang dakot. Konti lang. Yan. Plating na tayo. Ang bango, promise. So, punta na tayo sa arte-arte. Lalagyan syempre natin ito ng
kinchay o wansoy. Depende uli sa inyo. Dahil ayaw natin magtapon, meron tayong sobrang omelette. Lalagay natin yan. Siyempre, ever present ang pepino. Maglalagay tayo ng pula. Pwede kayo magdagdag ng kahit na anong iba pang protina na gusto ninyo. Pwedeng squid ball, pwedeng isaw, pwedeng dilis. Napakainit sa kusina ko. Sulit na sulit ang pawis ko ngayon. Kung ganito ba naman kasarap, okay lang. Tinapa at curry rice! The Butter's Life After Bahaw. Kung kayo, if you agree with me at nagustuhan ninyo itong ating mga linuto ngayon, mangyari lamang na ipagkalat ninyo ang balita sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, maski na ang inyong kaaway, hindi ba? Kaya lagi ninyong tandaan, ha? Huwag magtatapon ng pagkain dahil pwede tayong gumawa ng bagong ulam galing sa lumang ulam. Ikaw, ako, tayong lahat magkakaroon ng dating kahit wala tayong masyadong datong. Ito si Tita Ces na nagsasabing, Babu! Till next time! Pack up!